Nagsimula na nga ang invasion. Agad-agad kinidnap ni Orochimaru si Third Hokage at nagpatayo ang Sound 4 ng barrier para walang makialam sa laban nila. Isang anbo ang nag-attempt tumawid sa barrier pero ayun nasunog, goodbye agad. Samantala sa ibang parte ng Konoha, nagsummon ng mga taga-Suna ng dambuhalang ahas na literal na ginawang butas ang pader ng village. Parang zombie apocalypse, nagsimula ng maglabasan ng mga Otogakure at Suna ninja at nagkagulo na ang buong lugar. Sina Kankuro at Temari naman. Panic mode, kinaladkad si Gaara palabas ng village para makarecover. Pero si Sasuke, triggered pa rin, hinabol sila kasi gusto niyang tapusin ang unfinished business nila. Habang nasa gitna ng kaguluhan, si Kakashi cool lang. Kahit sobrang daming kalaban, chill niyang sinabihan si Sakura na narepel ang Genjutsu, nagisingin sina Naruto at Shikamaru. Sinabi niyang may mission sila at ito ay isang A-rank mission. Ginaising ni Sakura si Naruto at nalaman niyang si Shikamaru pala ay gising na pero nagpapanggap lang na tulog para iwas gulo. Nag-uutos si Kakashi na habulin nila si Sasuke at pigilan ito. Pag natapos nila, magtago lang daw sila sa safe na lugar at maghintay ng susunod na utos. Samantala, nagsimula na ang intense na laban ni Orochimaru at Third Hokage. Nagpasiklaban sila ng malulupit na teknik na tinawag ng Anbo na Kage-level battle. Hindi pa kontento, nag-summon si Orochimaru ng dalawang zombie. Ang First Hokage at Second Hokage. Nagpasensya pa ang dalawa sa Third Hokage pero mukhang ready na silang lumaban. Sinabi pa ni Second Hokage na ang ginawa ni Orochimaru ay isang bawal na teknik, ang summoning Impure World Reincarnation. Sina Pakkon, Naruto, Sakura, at Shikamaru ay nasa gubat para habulin si Sasuke. Napansin ni Pakkon na may 9 na Auto Ninja na sumusunod sa kanila. Agad niyang naisip na magpanggap sila, pinahakbang niya sila sa mga bakas ng paa at pinatalon sa puno para magmukhang nawawala sila sa lupa. Pang-distract lang daw, kaya good luck na lang. Kailangan ng ambush plan, at nag-volunteer agad si Shikamaru na maging pain kasi pang-restrain ang shadow imitation technique niya. Sina Naruto, Sakura, at Pakkon, diretso sa mission. Nagtagumpay si Shikamaru na matrap ang 8 sa mga humahabol pero biglang na-realize niya na sinabi ni Pakkon siyam sila. Lumabas yung pang-siyam, nakaabang sa likod para sa counter-ambush. Ubus na rin ang chakra ni Shikamaru dahil sa laban niya kay Temari, kaya bigla siyang napaisip sa buhay niya, parang ready na siyang tanggapin ang kamatayan niya. Pero bago pa siya maiyak, dumating si Asuma at winasak lahat ng Auto ni na parang wala lang at naligtas si Shikamaru. Samantala, sina Temari, Kankuro, at Gaara nasa gubat din. Napansin ni Temari na mas marami pang humahabol sa kanila. Habang lahat ay abala, ang Third Hokage naman, handa nang harapin ang buhay na bangkay na sina First at Second Hokage, na kontrolado ni Orochimaru. Nagsimula na ang labanan ng mga Hokage, at lahat ng 3 Hokage ay naglalabas ng iba't ibang elemental attacks. Para maging patas ang laban, tinawag ng Third Hokage ang Monkey King Enma at ginawang staff. Bilang sagot, inilabas ni Orochimaru ang Kusanagi Sword. Naitaboy ang Third Hokage ng First at Second Hokage at na-realize niyang hindi pala sila pwedeng masaktan sa ganoong estado. Binalat ni Orochimaru ang mukha niya at lumabas ang mukha ng isang babae na ikinagulat ng Third Hokage. Kakaibang teknik na naman, sabi ng Third Hokage. Habang nagaganap ito, nahabol na ni Sasuke ang 3 Sand Siblings. Pinigilan siya ni Temari para makatakbo sina Kankuro at Gaara. Nilamon lang ni Sasuke si Temari at tinuloy ang paghabol. Sa laban ng mga Hokage, ipinakita ni Orochimaru ang resulta ng kanyang quest para maging immortal. Tinanggal niya ang mukha at surprise, isang mukha ng babae na kinuha niya ang lumabas. Ang sikreto ni Orochimaru para mabuhay ng matagal ay ang pagkuha ng katawan ng ibang tao. Inamin niya na plano niyang kunin ang katawan ni Sasuke. Ang Third Hokage, parang naalala na hindi niya pinatay si Orochimaru noon. Kaya't nagdesisyon na tapusin na ito. Pinuno niya ang kanyang chakra, nagsummon ng Shadow Clones, at ginamit ang natirang chakra para gamitin ang Forbidden Jutsu ng 4th Hokage, ang Dead Demon Consuming Seal. Kahit ginamitan siya ng Second Hokage ng Genjutsu na nagpapadilim ng lahat, hindi siya nagpatalo. Sabi ni Orochimaru, wawasakin niya ang Konoha at ang 3rd Hokage. Pero sabi ng 3rd Hokage, kahit sino pa ang pumalit sa kanya, magpapatuloy pa rin ang Konoha at ipagtatanggol ito. Pagkatapos ay naaalala niya ang mga naninirahan sa Konoha na kanyang ipinaglalaban upang protektahan. Tapos, biglang nagmadali ang 3rd Hokage at umatake. Habang nagpapatuloy ang sagupaan sa Konoha, ang mga shadow clone ni 3rd Hokage ay ginamit ang Dead Demon Consuming Seal para ikulong ang mga kaluluwa ng 1st at 2nd Hokage. Nagalit si 3rd Hokage nang malaman na ang mga katawan na ginamit para buhayin ng 2 Hokage ay mga estudyante ni Orochimaru na sina Zaku Abumi at Kinsuchi.
Galit na tumakbo si Third Hokage patungo kay Orochimaru, handa na para aisil ang kaluluwa nito. Pero bigla siyang sinaksak ni Orochimaru sa likod gamit ang Kusanagi, na hindi pa napigilan ni Enma. Nagtaka si Orochimaru kung bakit hindi umiwas ang Third Hokage. Sumagot siya na wala siyang lusot, self-sacrificial technique ito, kaya mamamatay din siya. Samantala, nakahabol na naman si Sasuke kay Gaara. Naghanda si Kankuro upang pigilan si Sasuke para makatakas si Gaara at Temari. Pero dumating si Shino Aburame para makipaglaban kay Kankuro at sinabi niya kay Sasuke na may unfinished business siya dito dahil hindi natuloy ang laban nila. Kaya nagpatuloy lang si Sasuke sa paghabol kay Gaara. Si Kankuro ay umatake kay Shino gamit ang kanyang puppet na may mga hidden weapons para gulatin siya. Pero syempre, hindi basta-basta si Shino, gumamit siya ng mga insekto para madodge ang mga atake. Pero nagkamali si Shino sa paglanghap ng lason mula sa gas bomb ng puppet. Habang nagpapatuloy ang laban, pinaandar ni Shino ang mga insekto para kainin ang chakra ni Kankuro. Nang maubos ang chakra ni Kankuro, bumagsak siya. Pagkatapos magwagi ni Shino, siya rin ay bumagsak dahil sa lason sa katawan. Nagising si Gaara nang maabyutan sila ni Sasuke at si Gaara ay pinalipad si Temari. Tapos nag-speech si Gaara na para daw silang magkapareho ni Sasuke pero kailangan niyang patayin si Sasuke para patunayan ang sarili niyang existence. Sabay sabing si Sasuke ang biktima niya. Pagkatapos, si Gaara ay nag-transform sa kanyang Jinchuriki form na parang may bagong superpower na kinakatakutan ni Temari. Nag-transform si Gaara at mukhang half Shokaku na siya, kaya sobrang lakas at bilis niya ngayon. Halos imposible na para kay Sasuke ang lumaban sa kanya. Ginamit ni Sasuke ang Chidori para putulin ang braso ng Shokaku, pero syempre, auto-repair ang sand arm niya. Lalong sumakit ang katawan ni Gaara, pero mas tumindi pa ang determination niyang patayin si Sasuke. Dahil ubos na ang energy niya para sa Chidori dahil 2 beses lang per day kayang gamitin, sinubukan ni Sasuke ang Fire Release Phoenix Sage Fire at Fire Release Great Fireball technique. Pero walang epekto kay Gaara. Napagtanto niyang Chidori lang ang chance niya, kaya pinilit niyang gamitin ang Cursed Seal para makakuha ng extra chakra. Nag-Chidori siya ulit at nasira muli ang Shokaku arm ni Gaara. Pero nag-regenerate ulit ang braso. This time bumagsak na ang katawan ni Sasuke at hindi na makagalaw. Habang papalapit na si Gaara para patayin si Sasuke, biglang dumating si Naruto at nag-flying kick sa mukha ni Gaara. Dumating din sina Sakura at Pakkon. Nang makita ang determinasyon ni Sakura na protektahan si Sasuke, naalala ni Gaara ang childhood niya kasama ang Uncle Yashamaru niya. Sabi ni Yashamaru noon, ang pinakamatagal gumaling ay ang sugat sa puso at ang gamot daw doon ay pagmamahal. Kaya sobrang bonding sila at nararamdaman ni Gaara na nawawala ang sakit dahil sa pagmamahal ni Yashamaru. Pero isang gabi, aksidente niyang napatay ang isang lasing na tao na tingin sa kanya ay parang halimaw. Tapos biglang inatake siya ng assassin sa likod. Pinoprotektahan siya ng buhangin gaya ng dati at inatake naman niya ang assassin. Lumapit si Gaara upang tingnan ang pagkakakilanlan ng umatake sa kanya, pero natuklasan na ito ay walang iba kundi si Yashamaru. Sa kasalukuyan, nakatayo si Naruto sa harap ni Sakura at Sasuke at inutusan si Gaara na paalisin sila. Tinanong ni Gaara kung ano ba sila sa kanya. Sumagot si Naruto na sila ay mga kaibigan niya at pupulbusin niya si Gaara kung patuloy niya silang sasaktan. Ayaw magpatalo ni Gaara kaya sinaktan niya si Sakura. At nagtanong kung bakit hindi pa siya pinupulbos ni Naruto. Nagalit si Naruto at humarurot papunta kay Gaara. Habang naaalala ni Gaara si Yashamaru, bumalik sa isip niya ang mga huling sandali nito. Sinabi niya kay Gaara na ang tatay nito, ang 4th Kashikage, ang nag-utos na patayin siya. Dagdag pa nito, kahit pwede niyang tanggihan ang utos, ginasto rin niyang patayin si Gaara dahil galit siya dito sa pagkamatay ng kapatid niya na nanay ni Gaara. Binuksan ni Yashamaru ang kanyang jacket, pinakita ang mga explosive tags, at sumabog. Nabuhay si Gaara, pero nawala ang nag-iisang tao na akala niya'y nagmamahal sa kanya. Pinalabas pa na hindi siya minahal ni Yashamaru kahit kailan. Mula noon, minahal lang ni Gaara ang sarili niya at nabuhay sa pagpatay ng iba, iniisip na iyon ang layunin ng buhay niya. Sa kasalukuyan, ginamit ni Gaara ang buhangin para gapyusan si Sakura gamit ang claw, tapos dahan-dahang pinisil ito. Determinado si Naruto na iligtas si Sasuke at Sakura kaya sinubukan niyang i-summon si Gamabunta, pero si Gamakichi ang lumabas, isang maliit na palaka hindi makalaban. Tinanggal niya ang brasong nakahawak kay Sakura, tapos nag-regenerate ng panibagong braso habang patuloy na nagiging full Shokaku. Wala nang hitsurang tao si Gaara at desididong patayin na rin si Naruto. Habang lumalaban, sinasabihan niya si Naruto na dapat para sa sarili lang siya lumaban, hindi para sa iba.
Tinire sila ni Gaara ng Sand Shuriken pero sinagip ni Naruto si Gamakichi at siya ang tinamaan. Na-realize ni Naruto na malungkot si Gaara. Kagaya niya dati bago niya nakilala sina Sasuke, Sakura, Kakashi, at Iruka. Napaisip siya kung ganito rin kaya siya kung wala sila. Dahil dito, desidido siyang iligtas sila kahit buhay pa niya ang kapalit. Inatake ni Naruto si Gaara gamit ang kanyang mga Shadow Clone at isinagawa ang 1000 Years of Death na may kenay at explosive tag. Nawasak ng konti ang anyo ni Gaara. Sinabi ni Sasuke kay Naruto na sagipin si Sakura habang siya naman ang haarang kay Gaara para makatakbo sila. Habang naiisip ni Naruto na magkapareho sila ni Gaara at naaalala ang usapan nila ni Hako, gumawa siya ng 999 na Shadow Clones na sabay-sabay umatake. Pero bumawi si Gaara, nag-transform ng todo, at sinubukang durugin si Naruto. Pero nakatakas si Naruto nang masummon si Gamabunta. Pagdating ni Gamabunta, agad niyang nakilala si Gaara na naka-Shokaku form. Pumayag si Gamabunta na lumaban kasama si Naruto, lalo na nang malaman niyang sinagip ni Naruto ang anak niyang si Gamakichi. Pinuto nila agad ang kanang braso ni Shokaku. Lumabas si Gaara mula sa ulo ng Shokaku, ginamit ang feigning sleep technique, at natulog para bigyan si Shokaku ng full control na mas malupit at mas malakas. Dahil mukhang dehado sila, naisip ni Gamabunta na gisingin si Gaara para maalis ang kontrol ni Shokaku. Sinubukan niyang hawakan si Shokaku pero pumalpak ang una nilang attempt. Sinabi ni Gamabunta kay Naruto na gawin ang combination transformation technique para mag-transform sila na may pangil at claws. Habang papalapit kay Shokaku, na-transform nila ang sarili nila sa tamang oras at sila'y naging Nine-Tailed Demon Fox. Hinawakan ni Gamabunta si Shokaku para hindi makawala. Samantala, binanatan ni Naruto ng solid na suntok si Gaara para magising at maalis ang kontrol ni Shokaku. Sa kabilang banda, umatake na rin ang mga shinobi ng Konoha para labanan ang mga mananakop. Sa laban ni na Third Hokage at Orochimaru, napansin ni Third na wala na siyang lakas para tuluyang i-seal ang kaluluwa ni Orochimaru. Kaya't ang ginawa niya ay i-seal na lang ang mga braso ni Orochimaru para hindi na makagamit ng ninjutsu ang dating estudyante niya. Bago siya pumanaw, nagbigay pa siya ng touching goodbye kay Orochimaru at nagbitaw ng huling salawikain. Balik kay Naruto at Gaara, parehong tumalo ng dalawa para sa final clash at nagtagumpay si Naruto sa paghatid ng winning blow. Umatras si Orochimaru dahil sugatan ng todo at ipinatawag ang kanyang mga tauhan para umatras din sa invasion. Sa gubat, parehong nakahandusay sina Naruto at Gaara, ubos na ang chakra. Habang nagpapahinga, naisip ni Naruto ang hirap ng pagkabata ni Gaara. Pero binalaan nito na papatayin siya kapag sinaktan ulit ang mga kaibigan niya. Dumating si Sasuke sa tabi ni Naruto at sinabi niyang magiging okay na si Sakura. Habang iniisip ang lakas ni Naruto na galing sa pagprotekta sa iba, unti-unting nagbago ang pananaw ni Gaara sa mundo. Nagsorry pa siya kina Temari at Kankuro na sobrang nagulat dahil hindi nila akalaing marunong pala si Gaara mag-sorry. Kinabukasan, nagluksa ang mga ninja ng Konoha para sa mga namatay, lalo na ang Third Hokage. Nagtanong si Naruto kung bakit may mga taong nagsasakripisyo para sa iba. Sagot ni Iruka, ang mga sakripisyo nila ay nag-iiwan ng legacy at alaala na tatagal magpakailanman. Habang nangyayari ito, may dalawang ninja na nag-uusap sa labas ng Konoha. Tinanong ng isa kung nalulungkot ba ang isa pa para sa kanyang dating village. Saglit siyang tumigil bago sumagot ng hindi. Nang itaas niya ang ulo niya, tumambad ang kanyang Sharingan.